a changed life by Jesus will always yield fruit and more fruit if we abide in Him. Ang binagong buhay ng ating Panginoon ay laging merong bunga at mas marami pa ang magiging bunga nito kung mananatili tayo sa Kanya. Kaya hindi po sapat na every Sunday lang po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, nagbabasa ng Bible, hindi na nga nagbubukas ng Bible kasi may PowerPoint presentation, may monitor na nababasa po natin. Okay? Hindi na tayo nagbubukas talaga ng physical Bible sapagkat meron ng e-Bible na nasa cellphone po natin. Pero ang tanong, do we abide in Him? Nananatili ba tayo sa Kanya? Kasi mga kapatid, kapag kasama natin ng mga kaibigan natin, kapag kasama natin ng mga kasama natin sa trabaho, kasama ninyo sa eskwelahan, o mga tao na nakakahalubilo ninyo, meron ba silang nakikitang distinction sa atin? Kaibahan sa atin? At meron ba silang pwedeng paniwalaan sa atin? Katulad nitong babae na to. Kaya yung buong nayon ay sumama sa kanya sa lugar kung saan niya nakatagpo ang ating Panginoon. Baka kinakailangan na rin ibuka natin ang ating bibig at magpatotoo tayo sapagkat kinatagpo rin tayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito, mga kapatid. In conclusion, the thirsting of our soul can only be quenched by Jesus alone. Pwede tayong mauhaw in the natural at ang katugunan ng tubig o anumang inumin ay maaring makapatid sa ating uhaw. Pero yung uhaw ng ating kaluluwa, yung uhaw ng ating totoong pagkatao, tanging Diyos lang ang makatutugon po nun. Sapagkat ang sabi ng Mangaral chapter 3 verse 11, sa puso ng tao, naglagay po siya ng kahungkagan. He has set eternity in our hearts that only God can feel. So, anumang success, anumang significance ng buhay po natin, anumang kalalagayan po natin ngayon, still, kapag wala ang Diyos sa buhay natin at wala tayong malalim na ugnayan sa Panginoon, still, that space cannot be filled up by anything in this world. Itong babae na to, she forgot the shame na meron po siya. Itong babae na to, nakakalimutan niya na yung mga tao nga pala ay pinag-uusapan siya. Pero napalitan yung kahihiyan na yun ng lakas ng loob sapagkat totoo ang naging pag-abot sa kanya ng ating Panginoon. Mga kapatid, totoo ba ang naging pag-abot sa atin ng Panginoon?